Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas, eh. Yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na. Lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Dinaga. Dinaga. Ito sinasabi ko to pag binibigyan ko ng ano yung mga galawan ni Paduano. Yan, si Lalo Tol Jay yan. na nung nakaharap niya si PRR. Kung mapapansin nyo, kasi ito gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Hindi! Mga ganun-ganon. Mga ganyan-ganyan. No? Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang Tsaka, anti-isika. about naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung Overexcited na overacting. Overacting doon sa Jay, ang sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Yan Kasi yung ang sinasabi bumira ko sa sa inyo. pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. sayang, no? Kung wala bumira siya, sa kanya, ang bumira yung kasama niya. kung wala siya kasama, yari siya. Ayun ang problema niya. Budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang war on drugs ni PRRD. At isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan, na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. So it Dapat means, involved Sino to? Si Ako? Si Akop. it means to say ka, Eric, na Malupit talagang to si Ka Eric eh, no? Ka Eric, hindi ka ba bumili ng preno sa bibig mo? Wala bang preno yung dila mo, Ka Eric, ha? Walang preno, talagang Ka ganyan, Eric dire-diretso. Si Ako ay kuratong baliling, ganun. O yan, tambaluslos, masaya ka na. Masaya ka na, tamba. Ang taas daw ng ratings mo dito, satisfaction ratings of top taas ng government ratings officials. nila, tangina, tanggiri, Magkano binayad natin dyan, Mantagin mo si Tambalustos, mataas pa kay Madam Inday Sara Duterte. Naku po. Satisfaction, Yan, fake news. 47.9. Satisfaction ni Madam Inday Sara, 45.5. Pareho ni Bangag, 47.9. Tapos si Grabe. Kilay, putang ina, 52.7. Masaya ka na, Tambaluslos. Congratulations ha sa iyong nakamit na tagumpay. Palakpakan. Sa sa Tanggere Acquisition Apps Incorporation. Sino man tinanong nyo, kayo lang nagtanungan. Buti nakakuha pa ng ilan? 45.5% si Madam Inday Sara. Ako naman. Tira nyo, ha? Ayan, no? Kita nyo? Ayan, no? Kita nyo ba to? Ayan, ha? Anuin ko, ha? Saan na ba yun? Palakahin natin to. Sige, ano na lang to. Tingnan ko, ha? Grabe, oh. Ayan, no? Si BBM, satisfaction, 47.9. Si Vice President, satisfaction, 45.5. Si Tamba, satisfaction 47.9. Nakaparehas ni BBM. My goodness. Tapos si Alexander Gismundo, Chief Justice, satisfaction 39.3. Francis Escudero, 52. Aba, grabe malupit si Chief Escudero ay. Ano nangyari dito sa na to? Ano nangyari? Ang tataas naman nila. Pero bakit pagka may rally sila dun sa EDSA, wala naman nagpupunta? Dapat dun pa lang sa rally nila yon, yung nakuhanan ng Hulicam na nagbibigay ng 500, no, bakit hindi na i-video yan ng live stream media? Samantalang nung nandoon kami sa may EDSA Shrine, pati pulis nagsalita, di ba?
Tapos kung sila yung nakuhanan ng video, patay mali siya. Pinasok ko nga yung mga tanso vlogger eh. Ano masasabi nyo kako? Sa ganitong nakuhanan ng video, wala silang naririnig. Mga bingi. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Ito, napipik naman yun eh. Magkakaalaman na lang sa eleksyon. So, di ba? Eleksyon tayo malapit na mga babayan. At dito sa channel natin dito, napakarami na ng solid dito na nababasa ko po yung mga komento nyo. So sana wag po kayo magbabago pagdating ng eleksyon, ha? At bibigyan ko kayo ng sardinas pag hindi ho kayo nagbago. Di ba? Malupit, no? Tuloy-tuloy. Paano kung hindi kayo ang tinanong? Tapos dissatisfaction, 36.8. Yung kay Tambaluslos, 25.6. Galing mo, Tamba, Isa kang malupitang, ano ba yan? Henyo. Meron pang isa, huwag po kayong aalis. Ayun, Meron pa tayong isa dyan, Ayan, isa pa, ayan, ayan, Tamba, masaya ka na naman ngayon. Sa'yo ni Tamba. Patakin mo, Tamba, trust rating of top official, tangina na naman to, tangina. Tanggiri, ayan, Ferdinand Marcos Jr., 60.1. 53.4, Sara Duterte, 58.2, Martin Romualdez, yung dalawa, wala namang kwenta yun eh. Di po ba? Si Kilay, nakakuha ng 61.5 Kilay. Saan mo gagamitin yan? Tatakbo kang Kapitan Kilay? Malupit po itong mga to, Ang ganda po ng trust ratings na yan. Kung tutuusin, yung mga yan ay talagang pero lang si Madam Inday Sara, hindi siya magaling, Yung yung 4, magagaling yan. Yung naka-green, yun. Tapos yung red, yung pababa, si Madam Inday Sara yun. Ang galing yan, Martin Romualdez. Okay ka lang. Niloloko mo yung sarili mo? Minsan umarap ka sa salamin. Dala mo yung cellphone mo, tapos tignan mo yung tanggiri, na to, tapos tanungin mo yung sarili mo, masaya ka na sa kasinungaling ang ginagawa mo. Ganun. Ang galing yan, sinong maniniwala dyan? Kayo lang naman naniniwala dyan. Kahit kayo, hindi kayo naniniwala dyan. Dahil alam naman ninyo kung ano yan. Di po ba mga ka-reaction? Kahit sila I-adjust ko muna ng naniniwala konti sa ko. ratings eh. Yan. Okay? Tanggiri. Alright, reaction to the page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin ninyo si Paduano ang pag-uusapan natin at buong Pilipinas ngayon mga ka-reaction nakikilala na kung sino si Paduano. O di ba meron nga isang kwento mga ka-reaction Meron daw silang babanatang isang pulis. So nung nasa pa siya, may babanatan silang isang pulis. Siyempre mayabang mayabang siyang babanat. Pagtutok niya doon sa pulis, biglang umarap daw yung pulis, nabitawan niya yung baril niya. Mantakin po ninyo, kung di lang maliksi at alerto yung kasama niya, baka si Paduano, todas na. Anyway, mga ka-reaction, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga ginawa ni Paduano, kung sino ba si Paduano, meron bang mga katarantaduang ginawa si Paduano, aalamin po natin yan, meron bang mga kalukuhan ginawa si Paduano, meron bang kaanimanan na ginawa si Paduano, aalamin po natin ngayon yan. Pero hindi po natin lahat may kukwento ngayon, pero bago po yan, alam nyo naman kung ano susunod ko sasabihin, para maabot ko na po yung rurok ng tagumpay, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Kung nakikita po ninyo dyan ang ating gold pay button, ayan, nakasulat po dyan ang pangalan ng ating Mayor Duterte. Isa pong simpleng paraan ng ating pagpapasalamat sa ating Mayor Duterte yan, mapapasa kanya po ang silver play button na yan. Ayun, sa likod ko. Tapos, ihintayin po natin yung gold play button. Yan. Kaya gusto ko po kayong mag-subscribe para makamit natin yung rurok ng tagumpay. Ayan po, wag niyo pong kalimutang i-share ang ating video, okay? Alright, simulan na po natin. Ano kaya ang mga pasabog at mga gustong ipaabot sa atin ni Ka Erika? Si Ka Eric, alam niyo naman, dati po yung miyembro po. Yun, Miyembro thank po you yan sa ng BTS. like. 83 likes tayo. Okay. Ito na po. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ayan na. Ibig sabihin ngayon, magkakasama sa Okay, nagsisimula pa lang tayo mga kababayan
Ano sabi ni Ka Eric? Alam ko ang background nito. Hindi po kami nagsabi ni parang reaction niya na. Hindi naman talaga namin alam ang background ni Paduano. Kitang-kita niyo po hindi po fake yan. At mismong si Ka Eric nagsasalita andyan sa may SMNI. Alam ko, no? Alam ko ang ano nito, baga alam ko ang record nito. Dahil si Ka Eric doon man yan dati tuloy natin. Ka Eric, tuloy. Ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlie Rosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, mga manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Sino po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, bastos, pangbubuli, at pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel, si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada siya ni Akop. Ito ba yung sinipa? Ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Balimbing. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabaran. Dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Tapusin ko lang, Coach Oli. Sige. Master Judea. So isa si kalderong NPA kasi kung may sundalong kanin, Kaldero? kilala natin yun. Ito, may kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, kalderong NPA. Ay, pinakalaana na. Yung pala naman tawag mo kay Akop. Si Akop naman ay nag-aas Panis na kanin. Panis na kaning-panis na nagbabarkada sa sanggano na si Paduano. Sige. Kaya lang pangatlo, Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. concept siya ng content. may pangatlo pa doon. Di ba, gusto raw sabi ng kabanateros diyan, gusto raw nating malaman yung background, ha? O so tinawag si Paduano ng kaldero, ang tawag sa kanya kaldero. Tapos si Akop, tinawag siyang panis na kanin. Tuloy. Kanina na bloke Sige. nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Hilaw na Ang mga komunista. hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Ito ang grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko, yung Sige. Akbayan ay yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Ontiveros. Okay. Ang tawag naman doon mga hilaw na komunista. Ilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According to kay Kay Kaya. Eric. So, pwede rin tawagin impostor na aktivista. Yun. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Ayun. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Ayun. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Rottweiler? Congress.
Sorry, Boss Dada. Sige, sige, sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. Nako po. So may tanong si Coach Ol, si Master Judea, Brother J and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Yan, Paduano. Paliwanag mo nga. Ano ang Eric. role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Yun. and Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Yun. Na ngayon ay Negros Island na. Region. Yun. Okay. Doon siya nanggaling. So noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, sapagkat gusto niya i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Iwan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So ito, Ito may gusto ko ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDF sapagkat nagbabodyguard sa mga asindero at mga Ayun. politiko sa Negros. Ayun. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagfinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. nako. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asindero laban sa NPA. So, nang tinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi yan nagpapakita, nagtataguin sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit na sa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So, alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance. Ako, Paduano. Walang yaka, Paduano. Ganyan lang umawak ng barilo, ganyan. Hawakan mo ng maigpit, hawakan mo ng maigpit. Kapag gusto mong itumba yung isang pulis, ganyan, hawakan mo ng maigpit, huwag mong bibitawan yan. Kaya sinabi ko yung mga kauri ni Paduano si Akop yan eh. Di po ba? Mantagin mo, nagtatapang-tapangan ka kung wala kang kasama sa likod, natodas ka, Paduano. Tapos, pinangalandakan mo, matapang ka, Paduano. Kaya lang, kay Ka Eric lang ho, si Ka Eric. Papalagang kanyan eh. Sige ba, Ka Eric, tira. Kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Ay, kay Eric, baka ano na yan? Baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At duplikado sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Ayun. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Ayun. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotajeros. Sabotajeros! Sila yun. Sila, Pero ano ka, Eric, ito ano? yung sabotajero. Kaya Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Diba? Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo lang nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito noong humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA at no less than former General Raimundo Jarque na nag-defect sa NPA ang nag-confirm na ang grupong yan ng RPA ABB including Paduano at the late Arturo Tabara ay mga bodyguard ng mga sindero at politiko sa Negros. Nako. Boss D, baka may gusto kang idugtong or So, ibig sabihin, si Paduano pala, naging bodyguard siya ni Danding Cuangco. Ibig sabihin, si Paduano, mukhang pera, ganun. Ano yung prinsipyong pinaglalaban mo, Paduano? Di ba laban ka sa mga mayayaman na sumisikil ng karapatan ng mga maliliit? Pero anong inuna mo? Yung bulsa mo? Sa bagay ngayon, parte ka ng tuwad kong Paduano. Ha?
Parte ka ng tuwadcom. Ngayon, ang tuwadcom na yan, ang siyang nagbibigay ng karangalan sa pangalan mo. Tanong kay Ka Eric, na malinawan tayo ngayong gabi. Oo. No, Ka Eric. Ay, Oh, Boss eh. Dada. Ang tanong ko lang, since sinasabi na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, safe to say na itong kanyang party list ngayon, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. Alright. Bayad muna, bayad muna. So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato. Wait lang. Merong lumabas dito sa ating Quadcom hearing, oh. Meron tayong ko-contempt si Bienvenido Encabo. Ayan, oh, but nyo. Oy, wala maniniwala sa inyo. Ayan. Contempt natin to. Sekretary, pakihanap nga itong si Bienvenido Encabo. No? Nagsalita siya rito ng but daw natin, walang maniniwala sa atin. So, content ka ngayon. Ayan. Wala, akwela tong ika Eric, mabuhay ka. Yung mga gusto ko mga comment. Ito, content ka ngayon ha, Sir Bienvenido Encado ha. Content ka, pakihintay yung 3 pulis dyan, dadamputin ka po ngayong araw, okay? Tuloy, sinisira mo tong aming panonood eh. Nagsasalita ka ng ganyan ha. Content ka ngayon. Basahin mo to, Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Yung mga ganyan pagsasalita mo, no, na but nyo, na walang maniniwala sa inyo. Yan yung mga nako-contempt. Contempt ka. Sige. Tuloy. Ganda-ganda na panood namin dito eh. Ito ni Pangulong Duterte, pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para Sa prinsipyo. No. hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda Hindi. sa bayan, kundi para pabagsakin ang pangalan Duterte. At ang buong gobyerno gunuhin. Yun. Kaya tawag ko Pera-pera. sa kanila, Boss Dad, pera-pera. Ang tawag ko, Pera-pera. Boss Dad, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. So they are hitting 2 birds in one stone. Yes, kasi may kita na. May kita na nadi-destroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs si PRRD, katulad ng sinabi ng isang kongresista diyan na Sinong kasama ni Angkop ng Kuratong Baliling? Dapat sabihin mo, Ka Eric. Sabi mo na ka, Eric. Ano ba? Talaga bang dire-diretso yung bibig mo, Ka Eric? Dire-diretso. Tama yan. Goods yan. Lupit, no? itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi yung mga nalaglag yung lumalabas baril. sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop, Ka Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag 2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General.
And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number. So ibig sabihin, kung si Akop ay sangkot doon sa Kuratong Baliling, ibig sabihin, pag nakaupo na si Madam Inday Sara Duterte, pwede palang kalkalin niya yung Kuratong Baliling. Oo. Tapos ito naman si Paduano, kapag nakaupo na si President Sara Duterte, kakalkalin lahat niya yung mga kaso ni Paduano na mga crimes against humanity ba yun? Yun. Ikaw magsasampahan ng crimes against humanity. Anyway. Kung bakit may liquidation by Parang certification. kilala ko yun, ha? Oo, Yung senador. ganito buhok nun, eh. Naniniwala ba kayo? Sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ka ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din sa iyo. Tama. Kayo ba ay naniniwala diyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joma Sison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista sorry. At ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Hindi na po ako ganong nagre-react kasi gusto ko maunawaan natin lahat na sinasabi ni Ka Eric na itong si Paduano pala ay mga katarantaduan din ginawa. Mantakin mo, Paduano, gusto mong tudasin yung isang pulis, mabibitawan mo yung baril mo. Totoo ba yan? Kailangan mo yung mapaimbestigahan natin yan dyan sa mga tuwadcom na yan, no? O di ba? Paimbestigahan natin yung sarili mo. O, patunayan mo sa tuwadcom na ikaw, pag hindi totoo yung gusto mong barilin yung pulis, hindi totoo na ikaw ay ninervyos. Lulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. So magbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Oo. Parang nagsabay-sabay na sila, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo, Oo, eh. alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang makagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, and DEP sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may
kapangyarihan na magpa-contempt sa isang attorney, Isa pa yan. magpa-contempt sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa ho or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan. Yun na nga ang inahing ng taong bayan, mga ka-reaction, no? Ito yung natin ito yung dilema eh. Bakit ang isang akop at isang Paduano na di umano, ayon kay Ka Eric, si akop ay nasangkot sa Kuratong Baliling. Okay? Yung Kuratong Baliling, sila yung mga nasa likod ng maraming mga masasabi nating krimen at mga illegal na gawain. So ito naman si Paduano, masasabi po natin na isang dating NPA na napatalsik dahil di umano siya ay nagiging bodyguard ng si Danding Cojuangco doon sa kanilang lugar at yun ang naging dahilan kung bakit si Paduano ay naging komunistang kaldero daw ganun. Komunistang kaldero, ano ba yun? Ng pagkakataon ng presidente at ng lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni Antinora ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record eh. Kung na-dismiss o hindi. Yan po, tanong natin yan. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion pa talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Ano pa yun? With kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inigian. No? Umiihi si Paduano sa punto ng pag-ibig ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong niya kay Nicholas 1988. Nako. So, ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast, feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasorry ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano sa issue nila. Iyon, isa pa yun. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA ibigay sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal to mga to? Most likely. Diba? Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Si Palaka, baka si Palaka. Kasi malakas ang loob niya, baka si Palaka. Tanungin natin si Palaka. Pwede ba ito? Nagtatanong na kayo ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, busdada. Yo. So, yun, natapos na. O, tayo naman magsalita ngayon. Grabe, no?
Tingnan niyo mga kababayan, ang kabastusan talaga ni Paduano. Biruin mo ha. Mga kernel na po nagsabi nun, ayon kay Ka Eric. Maniwala man kayo o hindi sa sinasabi ni Ka Eric, kami po ay naniniwala. Kasi po ay alam niya ang istorya ng mga ganyang usapin. Okay? So naging kakampi natin to, naging DDS siya at kampi talaga kay Tatang Digong. So nagsasalita po siya about sa mga nalalaman po niya. Okay, ganun pala kasalbahe to si Paduano, no? Buti nagkaroon pa ng backup kaagad si Paduano. Kasi kung hindi siya nagkaroon ng backup kaagad, patay na. Patay na si Paduano. Kasi yung babariling niya yung pulis, no? At nalaglag daw ho yung 45, ay kung walang backup, wala na, patay na siya. At kita nyo nga ho mga kababayan, kita nyo yung mga kalaban ng gobyerno, sila pa po ang naatasan na maging isa sa mga quadcom, no? Nagiging membro. Tapos ang hilig niya mag-contempt. Contempt mo si Kernel, contempt mo si attorney. Aba, malupit, no? Ganun yung kayabang yan. Napakayabang lang sa sa camera. Pero ayan, sinapul katuloy ni Ka Eric ngayon, no? No, mayabang ka lang pala sa mga salita, sa mga angka po. Ikaw, you are pathetic. Ganun yun, no? Ganun pa yun, no, mga babae, no? Ayusin mo, Sinungaling ka, kanina kakasabi mo pa lang sa akin na ito, nagbabago yung mga sinasabi mo. Oh. Di ba? Napakayabang mo sa sa video, di ba? Pag napapanood natin, ang hilig niya, ikaw, sinungaling ka kanina, yung sinabi mo, ganun. Tignan nyo, kalaban ho ng ng gobyerno, pero nandyan. Pero ayon kay Ka Eric, mga babayan, siya ay wanted na din sa NPA. Lupit. Di ba? Dati siyang ganon, tapos ngayon, kalaban na rin po siya. Dahil nga po sa pinagagawa nitong ni Paduano. Tulad na sinabi ni Ka Eric, bakit tawag dito, yung mga dapat nakakulong, yung mga guilty, tulad ni Franz Castro, di ba? Hindi pa na kukulong, samantalang si Pastor Kibuloy hindi naman convicted, no? Hindi naman convicted siya, ay bakit hindi makawala? Dapat yung ikukulong, hindi makulong. Ibang klase talaga ang administration ngayon, no? Kaya mga kababayan, sa darating na halalan, huwag niyong kakalimutan yung straight natin. At para maparusahan yung mga gumagawa ng mga ganyan na mga di mo malaman kung saan gagaling yung mga pinag-uusapan nila. Di ba? Kawawa na yung taong bayan. Dapat ang pinag-uusapan is yung ikakaunlad ng bayan. Yung panahon ni Tatang Digong, walang ganyang usapan, mga babayan. Ngayon ba? Mag-i-eleksyon na, yan pa rin ang usapan. Hindi nyo kayang pabagsakin sa Tatang Digong. Tignan nyo, mga babayan, yung iglesia, tatanungin nyo naman ako, nasan yung iglesia? At hindi pa rin nagrarally. Wala pa pong naisampa na impeachment. Mga nabakla na yata. Sabi ay kakapusin sa oras. Ayun, nagsimula yun, tapos kakapusin sa oras. Dapat tuloy nyo na lang yan. Kating-kating na itong mga INC. Naghihintay po kasi ng hudyat ang INC. No, pag nalaman nila na nakasampa na ang impeachment at sisimulan na yan, dyan na po lalabas. Kaso wala. No? Wala akong lumabas. Ano nangyari? Tapos may panibago na naman na sinabi na naman itong si Barbers about sa humanity. Humanity na naman ang ikakaso. Di ba? Hindi pa nga tapos yung dating usapan, Tatang Digong, wala pa nga nangyayari. Meron na naman na hinatampas ng kaso na humanity daw yun. Di ba? Grabe. Sayang, no? Dapat hindi na nabakapan tong si Paduano para pinagtad na rin ng no? Nabakapan pa, sayang. Pera-pera, no? Sa mga babae dito na mga solid supporter kay Tatang Digong, ulitin ko po sa inyo, pag dumating tong eleksyon, balitaan tayo, tapos kung mananalo ang straight ng Team Duterte, kami mga DDS yan ang ibablog namin kung ano mga nagagawa nila. Para naman meron tayong update. Hindi tulad po nila na hindi sila nag-update kung anong nagagawa ng manok nila. Tayo, kami mga DDS yan naman ang namin, pupukosan natin. No? Saro doon sa mga babae natin naman, mga kasama ng mga DDS ngayon, nag-iikot sila Senator Bongo,
nakaraan, ito yung vlog ko. Kaso kung nandun ako sa Manila, ay makakapunta tayo doon para naman ay support tayo sa mga ka-DDS natin. No? Basa naman tayo bago tayo matapos. Basahin naman itong ating mga comment kasi baka meron na naman tayo ditong i-content. Basan ba? Honesto, Dalanon. Ganyan niyurakan ang dignidad ng mga sundalo. Tapos parang wala lang aksyon ang mga general na dapat ipagtanggol bilang ang kabaro nila. Diba? Tama. Wala eh. Hindi tayo makakaano dyan eh. Ba't tayo lang ipagtanggol? Mga sir, mga general. Ganyan na ginagawa ni Paduano. Nakakahiya yan. Tapos kasama nyo na naglingkod sa bayan at nagbuhos ng buhay tapos ihian lang. Lupit, no? Yan, napakagandang komento noon. Sabi naman ni Melchor, sa mga salita ni Eric, maniwala na budol ka. Tingnan mo kung ano ang nagawa ng PBBM admin. Nakalimutan na kung ano mang nakaraan. Move on kung baga. Talo ka pa naman sa kaso. Wala yang pambayad kay attorney. Content natin to, no? Melchor Habalde, content ko kayo ha. Content ko kayo. Pakihintay po ng mga 4 na pulis dyan at i-detect po kayo kung saan po sa satellite, kung saan po kayo ng lugar, kung saan nyo po tinype yan. At may dadampot po sa inyong pulis. Hulihin po kayo kasi nagsisinungaling po kayo rito sa comment section dito sa Quadcom. Nababasa niyo ba yan? Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Pwede ho kayong i-content. Ha? Content ka kasi hindi maganda yung inaano mo, yung sinasabi mo diyan. Pangalawa na content na yung dalawang content na to. Ilang pulis ba yung sekretary? Sekretary, ilang pulis ba yung pinadala mo diyan? Marami. Isang batalyon pala. Isang batalyon. Kaya pwede tayo mag-content ng marami dito, Boy Sardinas naka-live si Boss Mike. Topic niya about impyerno. Tas niyaya ko sa pumunta sa impyerno, ayaw niya sumama. Diba? Lupit din yun fighter, fight for the people's interest. Wow, ganda ng pangalan nito Kaya mo sasama yan. Mahilig lang sila magsalita ng mga impyerno pero mga takot yan Fearless man. Karapale. Ano ba to? Karapale Luwalhati. Yata ang alias ni Paduano sa NPA. Ang galing Yun ba yun? Idol Fearless man? Meron pala siyang ganun alias parang bakla yan Sabi naman ni ka Eric Belisario, tama po kayo ka Eric, lalo po magkakagulo ang administrasyon na BBM dahil po kaya Speaker Romualdez. Sabi ni di ba? Isa rin po siya sa dahilan. Di ba? Ay, Merry Christmas po, sabi ni Mami Lolita Ganda Cortez. Ayan, Merry Christmas po. Mami Lolita, ano po bang regalo mo sa akin? Regalo mo, malapit na Pasko. Ninang ko yan Okay, Romeo Arabulan. So yung mga nagko-comment po dito, pag nag-comment kayo, hintayin nyo kasi babasahin ko po yan. Para alam niyo naman na binabasa ko yung comments nyo. Tapos, yan na ba yung nag-like? 199 pala yung nag-like. Yun nilang mag-like. Siguro mga tanso itong mga to or mga BBM supporter. Mukhang kukunti yung yung mga DDS dito. Bagsik ni Boy Sardinas. Kasi nagko-content tayo, shoutout kay Ma'am Josephine. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at mga nag-like. Hanggang hanggang dulo tayo, sama-sama tayo. Hanggang manalo tayo mga babayan. Sure win na pero naglalabas sila ng balita ng mga survey. Ang tataas ng ratings nila. Ay, grabe na kayo Ay, nako. Sabi naman ni ito si si Budbut na nyo. Walang naniniwala sa inyo. Ito na content na to, Siya Benvenido. Yan, malapit na po yung pulis dyan. Sir? Lapit ka ngayon. Sabi ni Abi Lino Lastinoso, nasaan na yung mga Mr. Contempt mo, Paduano, Di mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sana makulong na yan. Makukulong yan. Kami talaga, Sir Idol.
Kuwela tong si Ka Eric, mabuhay ka. Sabi niya, Oscar Librado. Thank you. Save the Philippines, sabi niya, we support EDSA Friday, Group and Filipino, Galleria Forces Laban para sa Bayan. Alright, yan mga kasama natin yan sa, sa EDSA. Okay, Save the Philippines, so waiting lang tayo sa wala hindi na isampa yung hindi na isampa yung impeachment. Ano nangyari? Puro gawa sila ng gawa. Gawa sila ng gawa ng mga kaso na naman. Wala pa naman napapatunayan o wala naman. Paano magkakaroon ng paano makasampahan ng kaso yan? Dahil kayo sa Quadcom naghihiring, hindi naman kayo mga attorney, hindi naman kayo hukom. Ano mangyayari diyan? Nag-uubos lang kayo ng pera ng taong bayan. Ang sasarap pa ng pagkain nyo, buffet. Wow, sarap. Tapos may sweldo pa. Pag ikaw ay mas galit at nagko-content ka, mas malaki ang sahod. Malupit. May tumatawag pa. Wait lang. Happy morning po, sabi ni Idol. Amazing. Good morning. Dina Taledo. Yung nasa congressman, puro NPA na nga po sila. My boy. Contempt pa na NPA din. Lupet. Thank you, Idol. Dina Toledo. Tanedo. Diba? Sila na lahat magano dun eh. Sila na, kung ba't kay Pangulong Marcos? Bakit ba't pinapayagan niyo ho yan? Ano meron? Grabe, no? Sir Boy, Sir Dinas, good morning. Nabasa ko na ito na, Sir Elgado. Maraming salamat. At ang unang-unang nag-comment ay si Rafael Dato. Ay, Secretary, pakipadalan nga ito ng isang box na sardinas. Kasi kauna-una siya nag-comment. Yan, diba? So, yun, mga kababayan. At ay, tapos na yung ating reaction. Nag-dire-diretso tayo ganood kanina kasi ang gandang panoorin yung mga sinasabi ni Ka Eric. Kung kayo ay marunong mindset ba, yung kung meron kayong mindset, alright, mindset, English, meron kayong pakiramdam kung ang taong ito ay nagsasalita ng hindi kasinungalingan, mararamdaman yung mga babayan. Ramdam nyo talaga. Kasi hindi siya bulol, dire-diretso ang kanyang pagsasalita at talagang meron siyang pinaguhugutan at alam niya ang pangyayari dahil kabisado niya kasi nandun din siya ay ibig sabihin hindi po siya nagsisinungaling mga babayan. Alam nyo, kung kayo po ay matalino at alam niya ng mga malulupit na mga analyst, no? Pag ang tao ay nagsalita pa lang, malalaman mo na kung nagsisinungaling o hindi. Lupit ni Eric, no? Woo! So, yan, maraming salamat po sa 215 na nag-live mga babayan. Kaya sana huwag kayo magsasawang supportahan itong channel na to. Hanggang sa tayo, marami na tayo nahihipon dito na talagang solid na boto sa straight Duterte na team, no? So, Tatang Digong, sana mapanood mo to. Itong channel ni Boy Sardinas ay solid DBS. Yung mga subscribers ko dito, maipipin yan. At pagdating ng eleksyon, sama-sama kami, magkakain kami, no? Na para ibangon ang Pilipinas na nabudol. Grabe. Ayan guys, hanggang dito lang itong ating live. Kaya good morning po sa inyo and happy Sunday. Don't forget to like and subscribe dito sa ating maliit at small channel na YouTube. Okay, maraming salamat po pala sa inyo dahil 103,000 yung favorite play voting natin, yung silver play voting natin mga babayan. Ako lang mag-ticket yan kung makukuha ko na. Pero tanggapin nyo na sa atin po yung silver play button na yun dahil kung wala ka, kung ikaw hindi ka nag-subscribe dyan, hindi mo naman makukuha yan. Kaya pwede mong hiramin yung silver play button na yan kasi kasama tayo ng muna para makuha ni Boy Sardinas. Alright? So yan, salamat po. God bless. Happy Sunday. Yeah. Woo! Bye-bye. Thank you. See you soon.